tayong lahat. Kung meron po tayo Biblia, meron tayong Bible, makapagbukas po tayo sa first Thessalonians chapter 4. Dito sa Tagalog po. Tagalog. Titulo 4, talatang rapture. Habang ready. Mayroon ng mic. Right. First Thessalonians chapter 4, verse 17. Pagkatapos tayo ng mga buhay, tayo mang mga buhay pa ay at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa kapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang inyong loob ng bawat isa sa pamagitan mga aral na ito. Praise the Lord. Tayo po yung mukho. Ama, salamat po, Panginoon, na kami po ay narito sa iyong harapan para patuloy mo kaming gabayan, turuan, itama ang aming mga isip, gayon din ang aming mga nasa sa aming mga buhay. Malapit ka nang dumating. Huwag mo aming pabayaan, Panginoong, maiwan sa pag-aaring ni Satanas sa lupang ito. So, paladalangin po namin, Panginoon, na kami, Panginoon, palakihin mo ng tulad ng kalakihan at katapatan at kapuspusan ng Panginoong Hesus sa uling araw na ito. Sapagkat ito ang tawag mo sa amin. At ang lahat ng gawa ng kaaway ay wala pong magagawa. We bind it, we rebuke it. Devil, you cannot hinder us, for the word of God is powerful and like a sharp two-edged sword, na magpe-penetrate sa aming espiritu, kalwa at katawan, laman, isipan, na hindi mo kayang pigilan. Sa pangalan ni Jesus, ang kinamin ng tagumpay, kagalingan, kaligtasan, pagpapala, o kapayapaan, katumbas ng aming mga kaligayahan na pinagkaloob mo na, Panginoong Jesus. Salamat, pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsalita na Amen and Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. I was reading the Word of God, or meditating upon the Word of God. What's going on in Middle East? Ang bayan po ng Israel ngayon ay alam po natin nakaranas po ng grabing turmoil mula sa bayan ng Middle East. Ang pinapakita lamang po na pagpapasabog ay yung pinasabog ng Israel sa bayan ng mga Middle East like Syria and the rest of the Middle East. Pero yung hundreds na lumilipad mula sa Middle East patungong Israel, hindi yan pinapakita. So ngayon po, ang bayan ng Israel ay sinasabing masama kasi titirahin ng Israel, makikita po yung ang tawag na projectile, pinagmumulan ng mga missile, gagantihan ng Israel, doon sa pinagmulan nun, nandun pala bumabaril yung pong mga terrorist sa mga civilians. So pagka nag-retaliate po ang Israel, ang mamamatay po ay civilian. Now, day 1 ng bayan ng Jerusalem ay makuha ng Israelite o ng mga Palestine.
Ito po mga Palestine State at pinagpipilitan po na kanila ang Jerusalem. Para sa inyong kaalaman, ang bayan ng Israel, ang Diyos po ang tumawag sa Israel at ang sabi ng Diyos mismo ni Abraham, kay Abraham, Isaac, Jacob, ng Israel ay kanyang bayan. So, ang sino mang bansa, katulad ng Pilipinas, Amerika, o sino mang bansa na aangkin sa bayan ng Israel, o ng Jerusalem, o sino mang bansa na makikipag-isa doon sa ibang bansa na kuhanin ng Jerusalem, lumalaban sa salita ng Diyos, walang iba kundi si Jehovah. At lahat ng lumalaban, ang sumpa ay babagsak sa kanila. Magkakaroon po ng salot, like earthquake, example natin na mga typhoons. What happened to Tacloban really is sagot dahil yan po ay merong paghiganti ang away. Remember, the church must not be included. Ang iglesia ay hindi dapat kasama. Kapag sinabi kong hindi dapat kasama, meaning to say, kung ang iglesia ay tatayuan niya ang kanyang posisyon bilang church at iistapin niya ang typhoon o ang Ebola at siya po ay manalangin na iistapin niya, Ebola, hindi ka pwede pumasok sa Pilipinas, typhoon, hindi ka pwede pumasok sa Pilipinas, it could only be stopped. Marami pong istorya sa bayan po natin na may grupo ng mga Kristiyanong I think it's Negros na nananalangin na huwag dumaan ng bagyo. Every time na dadaan ng bagyo, sa kanila hindi dumadaan, pero the rest dinadaanan. Kung nanonood po kayo ng tinatawag na TV, ABS, TBN, no? Pinakita po dun yung kanilang radar. Merong hindi po tinatamaan. Tataka sila, sabi nila, ba't ito? Dapat buo yan tinatamaan. Ba't ito hindi tinatamaan? Dahil yun po yung parte na yun po yung mga anak ng Diyos na nananalangin. For your info, kung tayo ay gano'n, makikisa sa panalangin na yan, ay ito po yan. Hindi po papasok. Now, binasa po natin kanina sa 1 Corinthians 4:17 na meron pong tinatawag na rapir o rapture. Pag sinabing rapir o rapture, wala po actually sa Bible yan, pero sa original, rapir ang tawag. Sa Tagalog, pagdagit. Ibig sabihin, dadagitin po ang mananampalataya. According to 1 Corinthians chapter 15, verse 42, in the twinkling of an eye is 0.04 seconds. Mabilis pa yung kurap mo. Mabagal pala yung kurap mo. But in the twinkling of an eye, pagpikit mo pa lang na wala na yung tao, hindi mo aabutan siyang makita. Mas mabagal yung bukas ng mata mo kaysa dun sa pagdagit. So pagpikit mo ka na, wala na. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kung lahat ng patay kay Kristo, mauunang mawala. Now, kung kayo po ay qualified, at after 30 minutes, magkakaroon ng rapture, damit lang may iwan dito ng mga na-rapture. Yung may iwan, iiyak. Bakit? Miyak man kayo ng bato. Naiiwan talaga kayo. Naayaw ko po, ayaw ko sa inyo, sabi mo nga sa tabi mo, ayaw kitang maiwan, kapatid. Pero kung nasaan niyo po na hindi kayo maiwan, siguraduhin mo na hindi ka nga maiiwan. Sabihin mo sa katabi mo, siguraduhin mo na, Brad. Now, ngayon to, meron pong binigay ng Panginoon Diyos sa akin na prophecy. Kung hindi po kayo makikinig,
Hindi kayo kasama. Sabihin mo lang, sabihin, makinig nyo nga. First thing first, Bride of Christ will be manifested all over the world with signs and wonders, but full of love. Bride of Christ is not all the believers. Meron po may iwan na believers. Malungkot po yan, ha? Totoo. Yung bride lang. Bakit? Kung meron kayong story sa Bible na nabasa, merong 10 virgin pinaghanda. Virgin represent. Last time, nagsalita po tayo ng virgin. Question ng iba, sabi, paano kung di akong virgin? Pag sinabi sa Bible na virgin, hindi po virgin physically. Virgin spiritually. Once na born again ka, virgin ka spiritually. Sabi po nga, sabi mo, virgin ka pala. Now, this. The bride of Christ, na 10 ito, I mean, yung mananampal tayo, 10, yung 5 naghanda, naglagay ng lamp, ng oil sa lamp, yung 5 hindi. Pumatok dumating yung bride, yung groom, yung bride pumatok. Yung 5 nakapasok na merong langis, yung 5 hindi nakapasok. Kaya sinasabi ko, merong believers di makakasama. Now, I'm praying that every one of us here ay kasama. Amen. That's why, kung tinitingnan nyo ako dahil may bigote ako, dahil si Brother Ramon ako, nagkakamali kayo. Dahil ako ay tinayo ng Diyos dito. For many times, I don't want to stand. I'm praying that somebody would stand. God never said anybody to stand. If I stand here, I stand at my own accord, not by myself, because I don't want. Pero sa pangalan ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, God raised me up and stand here before you para equip kayo at dumating kayo sa punto na si Kristo at kayo ay pareho. At 100% hindi kayo maiwan. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat di ka maiwan, kapatid. First Thessalonians 4:17. Dead in Christ will rise first. So, if sabihin, dead in Christ will rise first, ano yung sabihin ito? Maraming tao nadurog, maraming tao kinain ng pating, kinain ng crocodile, kung kinain ng kung anong kinain. Nagkahiwa-hiwalay, pinatay-patay, putol-putol. Diba? So, chop-chop. Diba? Yung napunta dun sa mga, sa mga dagat, sa Pacific Ocean, ng mga Christian. So, wala sila. The Bible says, pag namatay ka na kay Christ ka. Amen. But here, in the rapture, yung pong inyong spirit ay babalik sa inyong katawan. God will once again revive your flesh. Yung spirit mula doon sa Panginoon, babalik. Pagbalik doon, they will rise first. Yung patay. Imimit lahat ng mananampalataya, imimit si Christ sa langit, sa alapaap, sa cloud. Sila yung una, yung mga patay, tapos yung buhay na Kristiyano na may damit. Marami po interpretation niya, sabi daw, pag nag-rapture, yung damit ng born again, makikita nakaayos yung sapatos, nakaayos yung damit at pantalon, nakatiklop ng maayos. Sa buong mundo yan. So meaning to say, yung mga aeroplano na make born again, mawawala ng pilot. Yung nagdadrive na maraming kotse sa buong mundo, mawawala all at the same time, babangga lahat yun. Yung naghahawak ng bulldozer and so forth, ang makina, nagpapaikot doon, mawawala rin. Tatama yung kung saan-saan. Tindihan nyo? So lahat na may mga makina na ginagamit na hindi naman automatic, piniperform manual, lahat yun ay hahanda. So may mga train na hindi automatic pag-stop,
Pag nawala yung born again, babangga. So what will happen at one instant, moment, buong mundo po ay magkakaroon ng chaos. Kaya yung mga maiiwan, makinig kayo. Kung gusto nyo maiwan, binibigyan ko na kayo ng information, advance. Buong mundo ay magkakagalo, so lahat ng broadcasting, pare-pareho ang sasabihin na ano, maraming nawala, maraming banggaan, maraming nasusunog, maraming train na nawala, nabangga, nawala sa sarili, mga bus na bumangga. Buong mundo yan. One instant. And good thing, walang batang matitira. Palakpakan naman natin sa dito. Pero pag buntis, may iwan. Kasi hindi pwedeng wala yung pagkabuntis mo. Baka ma-miscarriage ka. Yung mga buntis po, ano po, panahon na yun, ilalabas na yun, gagamitin yung baby nila ni Satan. Dahil pag rapture po, yung mga patay, tapos yung mga buhay, di ba? Magmimit. Hello, magmimit? Siguraduhin yung kasama kayo dahil si Satanas po ay uupo at pagsasabi, tutulungan ko kayo. Lahat ng problema nyo mga re-resolve. Wala nang away. Wala nang gulo. Lahat po ng tao maniniwala. May stop niya yung war sa Middle East for a moment. Stop. Maniniwala lahat. So yung mga naiwan, kaya kung Kristiyano kayo, huwag kayong maniwala sa sasabihin niya dahil sasabihin niya, yung hindi nagawa ng Diyos nyo na magkaroon ng peace, nagawa ko. Hindi niyo ako? Ito yung shocking. By this authority, sasabihin niya ngayon, tutulungan natin lahat ng may hirap, pakakainin natin. Wow! What a promise! Initially, tutulungan po nila yan. Pero at the ending, papatayin din nila yun. Si Lucifer. Hanggang sasabihin niya, upo siya dun sa throne. Ang gagawin, bubukas yung East Gate. Yung East Gate po, yan yung right now, sa bayan ng Israel, sarado yan. Kasi they believe that East Gate will be open for the coming of the Messiah. At yung Messiah nintay nila ay si Satanas. Si Christ dapat, pero si Satanas ang papasok doon. So they will believe at uupo at pag-upo, later on, after 3.5 years, sasabihin niya, I have helped you. I have done my part. Please, very carefully. Alam ko yung narinig nyo kay Obama, one ID. Yes, there is, and there will be. I'm a computer engineer. I know that. I've studied that. I have a book. I've read, very cheap. Been done already, ready to be implanted. I want to tell you, ilalagay po yan sa lahat ng tao. They believe it should be placed on the right hand, forehead. Hindi po sila nagkamali, kasi biblical yun eh. So, kung nagbabasa kasi ng Bible, pero hindi sila nagbabasa. Pero nanghula lang sila na pwedeng sa right hand. I believe, why? Bakit sa right hand? Ako nag-isip lang. Scientifically, medically, dapat malayo sa puso. Kasi pag naapektuhan, diretso sa puso. Right, malayo. So they have to put it right. Now, I want to tell the reason being, para lahat ng tao ay matrack. Okay? Itatrack yung mga tao. Lalo na yung mga born again. Born again ba dito? Amen.
Itatrack po tayo. Because then, actually, sa Christian maturity, yung pinag-uusapan natin dito, the true bride of Christ is full of love. Kapag ikaw ay nag-claim na born again ka, at wala kang love, na pag binwisit ka ng kapatiran mo, o kapitbahay mo, at nagalit ka, hindi ka pwede. Hello? Tawa-tawa si Marisa. Listen very carefully. Bakit ko sinasabi sa inyo to? Dahil lahat po ng disciples ay namatay, pinatay. Hindi po masarap yung pinapatay, bro. Masarap na yung pinapatay, bro. Alam mo kung baril ka, okay. Pero sila po ay paglalaruan yung born again dahil yung born again matigas ang ulo. Matigas ang ulo na ano? Hindi ito na mangaral ng salita ng Diyos. Nabibingi sila. So ang gagawin nila, torturin natin to. So yung pagpatay sa inyo, sa mga born again, kung may iwan kayo, yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka may iwan, I pray. Ang torment po na gagawin, nasubukan, sino may natanggalan ng kuko rito? Di ba nadapa ka natanggalan ng sakit, di ba? Masakit, bro. Ay, ang sakit, bro. Yung tatanggalan yung balat. Kung natanggalan ako ng balat, di ba? Hindi masarap. Bro, yung may narinig akong pastor sa Tambuanga, tinalupan ng kamay at saka paa, tinatakbo, tumakbo ka, pag kinabutan ka namin, dead ka. Bro, tumatakbo siya, hindi niya na iniinda. Takbo siya ng tapos ipapatay siya. Naranasan niya po yung tanggalin ang balat sa kamay at sa paa. Bro, hindi masarap. Ngayon, ewan ko kung anong torture ang gagawin ng mga anak ng Diablo sa born again na may iwan. Sino gusto may iwan? Para ha? Wala? Okay. Ready. Magtrabaho tayo sa Panginoon. Sumama kayo sa fellowship. Sumama kayo sa street evangelism, sumama kayo sa mission, tumulong kayo. Hindi yung puro kayo TV, puro kayo Facebook, puro kayo kwento, puro kayo ano naman yan. Gawin nyo na, tumayo kayo mga kapatid. Now is the time to rise up, be included in this ministry. Hallelujah! I hope wala nang na-rape dito. Jesus name, tama. Ang mga born again sa Indonesia, nire-rape sa ibabaw ng pulpito. Pagdating ng Antichrist, hindi lang yan ang mararanasan nyo. Kung kayo'y maiiwan. Hindi mo sa katabi mo, hindi ka maiiwan, brad. Listen. Pakinig na kayo. Ito. One by one, I'm going to tackle this. Dead in Christ first, then we are alive, tayo buhay. Papalitan ng glorified body. Katawan niyo, papalitan ng glorified body. Sila yung namatay, papalitan ng glorified. Anong glorified body? Pwedeng lumampas dito. Pero pwede mong hawakan, mainit. Ayos, no? Powerful. Yan ang kayang gawin ni Jesus. Pag-angat po, Great Revelation na. Hello? Great Revelation na. Great Revelation. So, ibig sabihin, nag-start na si Satan. Buong mundo, gagalaw kikilos, lahat ng
Because the dead said during the time cannot withstand, but they have to obey. Satan will be manifested. Buhay na po yung tao na yon. Makinig po kayo. Yung tao na yon ay buhay na. Pag tinignan niyo po tao ang mukha nun, pag nakita niyo, pag wala na ang Holy Spirit, kayong, kung may iwan kayo, I pray, wala. I pray, wala. I pray, wala. Pag tingnan niyo yung tao na yon, kayo po ay parang may hypnotize. Because the Holy Ghost is not there, no? You will be hypnotized as if pag nagsalita siya, dadala ka. Intindihan niyo? Hindi, sabi rito, pwedeng charismatic yung tao na yon. And the one word will start. One ID, then this will happen. Ezekiel 38:39 will happen. Ano yan? Magkikera po. May gera po na ang buong Muslim countries against Israel. Pero matatalo sila. Talo po sila. Chaos will start. Wars and rumors of war. Satan will be enthroned sa Jerusalem. All inhabitants on earth. Kinig po kayo. Revelation 10. All inhabitants, yung lahat ng naiwan, all, yung read Revelation, all, ano yung all? Lahat. Lahat ng maiiwan will worship Satan. At tatanungin niyo kayo, hindi ako mag-worship ko. Oh, tama. Kung kasama ka, karapyo. Sabihin mo sa katabi mo, siguraduhin mo ha, sister. Siguraduhin mo, brother. Oh, this is the prophetic word. Listen to the prophetic word. Number 1. The body of Christ will manifest its fullness. Oh, walang pumayag ha. Walang natuwa, walang nag-amen. Gusto nila hindi fullness. Amen. Nakakalungkot yata ito ha. Amen. Ayaw nila ng fullness. So ayaw nyo, baka kayo yung maiiwan nga. Body of Christ will manifest its fullness too. She will be filled with the knowledge of His glory. Mapupuno siyang kaluwalhatian ng karunungan ng Diyos. Pangatlo, ang kabuuan ni Kristo, ang biyaya ni Kristo ay sasabog sa iglesia o sa bride of Christ na ang sanglibutan ay mare-recognize ito. Amen. Wala pong pasubali. This is it. But I don't want it, but this is it. Sabihin ng sarili, ayoko nito, pero ito yun. Ito ang iglesia ng Diyos, o ito ang bride of Christ. Amen. Amen? Pangapat, the bride will be bold, but so wise that the world will believe. Naintindihan niyo po? Amen. Magiging bold sila pero wise. Anong wise? Alalaman niyo kung bakit wise? 5. The bride will be so engrossed but full of compassion that she will have watery eyes for the unbelievers. Ibig sabihin, punong-puno siya ng compassion, yet naiiyak siya sa mga di mananampalataya. Intindihan niyo po ba? Kaya kapag kayo hindi kayo naiiyak sa di mananampalataya, wala kayong pag-ibig. Kaya hindi kayo atin ng prayer meeting. Dahil prayer meeting, hindi kayo ang papanalangin. Unbeliever na nangangailangan. 6. The bride will groan in prayer for souls, and it will be intensified. Crying and strong cryings will be heard from neighbors.
Ibig sabihin, kung ikaw ay anak ng Diyos, marinig ka ng kapitbahay mo, umuhulungan ka. There is something that God is doing sa body of Christ, sa bride of Christ. Next, visual manifestation of the true mark of the bride. May makikita pong visual. Pag kami na, it could be light, it could be glory, it could be power of God, pero may makikita tong mga unbeliever sa mga mananampalataya na bride of Christ. Next, galing ko kayo dyan. Sabihin ko katabi mo, kausap kayo yata. Makinig kayo, makinig. Makinig kayo. The bride of Christ will not be talkative in their own house, but they will work and work only. I believe you cannot share the gospel sa inyong husband o sa wife na di mananampalataya. Your works will shine. Next, youth will be obedient unto their parents as if never happened even before. Meaning to say, yung mga youth na kasama sa bride of Christ ay hindi po talkative but obedient. Ibig sabihin, hindi sasagot-sagot. Ikinig pa kayo? Hindi babalang-balang. Keep quiet lang and let the Holy Ghost manifest doon sa mananampalataya at makikitang merong kakaibang nangyayari sa buhay mo, and the family will believe because you are changed. Amen. Ito. Next, every believer will be Christ-focused. That their priority will change, and school and job will be less priority. Makinig kayo, ba? Sabihin nyo nga, hindi na mag-aaral na makinig kayo. Priority, but not neglected. Ulitin ko yun, ha? Baka hindi nyo naintindihan. Ang tunay na bride of Christ sa huli ay magpo-focus kay Christ na ang priority nila ay mati-change. Ang job at school ay less priority but not neglected. Hindi niyo yung sinabi ko, sinabi ng Holy Spirit sa inyo. Not neglected, sabihin, hindi mabayan ang pag-aaral mo. Pero nakapokus kay Christ. Paano nyo gagawin at paano ka tutulungan ng Holy Ghost? Bahalang Holy Ghost sa'yo. Pero I believe the Holy Ghost can do that you will become number 1 in your class, that you will pass in all your subjects, and yet you will testify that Jesus is Lord and heals the sick, hallelujah, and cast out devils in your school, hallelujah. I believe that. Even in your job. Ibig sabihin sa trabaho, kahit nagtatrabaho ka, hindi kayong pinapabayaan mo ang trabaho, nagsishare ka. Yung trabaho mo, pinapabayaan mo. O nagko-call center ka, nagsishare ka. Hindi. During the break, you can do that. Sabihin mo sa katabi mo, kausap ka siguro. Hello? Hello? Ito, holiness will burst like bright light as God's glory.
bride will be distinguished from the bride of Satan. Kasi Satan po may bride. Sabihin mo nga sa tabi mo, hindi ka Satan's bride, ha? Bride will be distinguished from bride of Satan as between light and darkness. So, matidistinguish kung talagang ikaw ay bride na Christ o bride ka Satan, parang liwanag at dilim. Hindi nakakaintindi kung alin ang liwanag at dilim. You know. Next, signs and wonders will be so prevalent and will be like in every street corner all over the world. Hindi nun. So, ibig sabihin sa buong mundo, lahat ng mananampalataya gagamitin ng signs and wonders in all street. Ito, pag hindi kayo naniwala dito, bahala kayo, pero makikita nyo ito. Because the Holy Spirit is telling you. It's not me, it's the Holy Spirit. It's not me, it's the Holy Spirit. It's not me, it's the Holy Spirit. Makinig kayo. That even hospital will be alarmed. For sick people will be scarce. Sabihin kung konti yung mga may sakit, na ang may iwan lang yung ayaw maniwala sa divine healing dahil mauhospital sila. Ibig sabihin ko, ang hospital ay mauubos yung laman na ma-alarm yung hospital. Bakit wala nang mga may sakit? I don't know about you. You just look at it. Anong sinasabi ni pastor na to? I'm telling you, the time is coming na makikita nyo na wala nang sakit, may sakit na pupunta sa hospital, ang hahanapin ay believers lang. At they will instantly be healed by the power of God in Jesus' name. Hallelujah. Na ang matitira lang sa hospital, hindi ako maniwala sa born again na punta sa hospital. Kung konti na yan, ang mangyayari po sa hospital, maa-alarm sila, kakabahan sila, dahil wala silang kikitain. Glory! All the people, tribe, tongue, kindred, nations, the whole world will hear and see the gospel of the kingdom. Are you ready? Amen. Are you ready? Amen. It is not too late. Repent. Return unto your first work or your love, should I say. Meron pa po tayong panahon. Amen? Amen. O ngayon, tanong. Is this my question? Simple question. Sino po sa inyo ngayon na nandito ang meron pang mga unbeliever na kamag-anak na hindi pa nakakilala? Taas kamay. Okay. Question. So answer many hands. Second question. Do you know how to share the gospel of Jesus Christ to them? Mga nagtaas ang kamay. Alam nyo na ba kung paano nyo sila sisharean? Nagplano na ba kayo kung paano nyo sisharean? Nag-pray na ba kayo ng tinatawag na with teary eyes na sila ay mag-born again? Amen. Are you sure? Because if not, maawa kayo sa kanila, mahal ng Diyos sila, pero ang pwedeng gamitin ay kayo lamang ang pwedeng gamitin. The reason why, the being, na kayo ang na-born again sa inyong pamilya, dahil kayo ang iniintay ng Diyos
na gamitin sa loob ng iyong pamilya para ang inyong pamilya ay bumalik sa Diyos, makakilala kay Kristo. Hanggat hindi nyo tatanggapin ang responsibilidad na yan, hindi may bibigay ang kapulisan o fullness of the Lord Jesus Christ in your life and see the power of God. Alam po na rin ba yun? So, meron kayong desisyon na gagawin. Ako po, sasabihin mo, hindi pa nakakilala ang kamag-anak ko. Marami akong plano. Gusto kong mag-abroad. Gusto kong magkatrabaho. Gusto kong magkapera. Gusto ko na marami akong gusto. Bro, ibaba nyo ng konti yan. Ang iuna nyo, ang gustuhin nyo, makakilala ang inyong pamilya kay Kristo Jesus. Hallelujah! That is the first priority. Amen? So yun ang unang panalangin natin. We are going to pray. Brother Eddie will once again nilista niyo po yung mga pangalan niyo kung 24-hour by prayer kayo. Hindi nabagit po ni Brother Camilo. So dapat po tayo ay may 24-hour prayer. Are you praying? Tayo po ay merong prayer dito. Last Friday, kailan yan? 31, meron tayong overnight prayer. Yung mga estudyante ay suppose na sila po ay wala ng pasok. So kung kayo po estudyante, dapat kung meron kayo sa umaga, aabot pa rin kayo ng overnight prayer. Correct? We are going to cry and cry and cry. Pero bakit kailangan umiyak? Na-save na sila, na-deliver na sila. So kayo dapat hindi na tayo umiiyak. Ha? Your cry must not be that the people would be saved, but ang cry nyo, tanggalin ng Diyos o mawasak ang bumabalot sa kanilang mata dahil saved na sila, hindi nila makita yun. Yung deceiver, yung diablo tinatak, 2 Corinthians 4:4, the angel of light ay nagtatakip, nagbablind sa mga taong di mananampalataya. So binablind nila, hindi nila makita yung tunay na kaligtasan kasi binablind ng diablo. Ang pwede lang magtigil at magsawata ay walang iba kundi ikaw. Amen. Huwag mong hintayin ang Diyos na gawin ng Diyos yun. Ikaw ang tinawag. Kailangan magbigay ka ng panahon. Father, I thank you. You saved my husband. I thank you saved my wife. I thank you that you saved my children. I thank you that you saved my relatives. I will not accept that they will go to hell because you finished the work. I bind the spirit of blindness. Come out, devil! Come out! Hello! Amen. Listen. The moment na born again ka, you enter into the grace of the Lord. The Bible, sabi nila, basta sa grace ka na. Masarap na, by grace. All finished. Now wait. Ano nakalagay? Asa na? 1 Corinthians 15. Jesus of Paul said, I labor. By the grace of God, I am that I am. Ano yun? I am that I am. Because of the grace. And I labor more than them. The apostles. Labor. Bro, makinig po kayo. Lahat ng anak ng Diyos, pagka napasok ka na sa grace, you will labor more. Hindi ko naiintindihan.
Kapag nakapasok kayo sa biyaya ng Diyos, you will labor more. Ha? Ulitin ko, you will labor more. Not for your salvation, deliverance, healing, or whatever. No, it's given unto you. It's yours. You will labor because somebody who is not born again, meron tayong mga kapatiran na nag-backslide. Meron tayong mga kapatiran na nagtatago sa kasalanan. Meron tayong kapatiran na hindi makaalis sa kasalanan because they fear. There's something happened to them that because they committed mistake and they can get out. The only solution is the body of Christ who will rise up and say, Devil, hihinto mo na yung panlaloko mo sa kapatid ko. Bayad na yan. Sa pangalan ni Jesus, sa biyaya ng Diyos, ang dugo ay naipos dyan. At kitawan mo yan. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hindi na makukuha sa nanonood ka lang ng TV. Oh, darating ng Panginoon. Ang ganda-ganda ng TV, Koreano. Ha? Tell you, cannot make it, bro. Kaya ayaw ko mang gumawa ng sulat sa lahat ng may iwan. Ayoko. Pero kung hindi ko makikita ang pagbabago ninyo sa Christian yung life nyo, baka mag-iwan ako ng sulat sa mga naiwan. Huwag kayong magpatata. Kahit pugutan ng inyong ulo ang inyong anak sa inyong harapan, okay lang. Sa harap yung anak mo. Ayaw mong, anong tawag nun? Ayaw mong i-renounce yung Jesus na yan? Babaliin yung hita. At tanggalin yung mata. Sabog yung dugo. Renounce mo na? Diba? You will not do that, people. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, God has called the body of Christ. Not too late. Amen? So, ngayon, ang gagawin nyo, sisira nyo sila. Ang tanong, paano nyo sila sisira? Kanina, kung nakinig kayo, pag taga sa bahay, sa sambahay, hindi po yun makukuha ng wala. Hindi kayo pakikinggan. Lalo na yung mga lalaki, punong-puno ng pride yan. Hindi magpapaturo yan sa anak o sa asawang babae. So, ang damang dapat gawin nyo lang ay you work, serve them, love them, massage them. Total, malapit na dumating ang Panginoon. Gawin nyo na yung fullness. Full massage. Hindi mo, Father o lotion. O langis. Diba? Out of love. Kasi pagka nawala ka na, marirealize niya, tama. Diba? Pag mamasahin kita, alam mo, malapit na dumating yung Panginoon. Kaya I love you so much. Diba? Hindi niya makakala. So sweet. Pag sa unbeliever, sa school, sa trabaho, share the gospel. Amen? Mag-share kayo sa trabaho mo, mag-heal the sick. Pag may sakit, madali lang yan. Sabihin natin, 1, 2, 3. Madali lang yan. Madali lang yan. 1, 2, 3. Madali lang yan. Pag may sakit, 1, 2, 3. Madali lang yan. Madali lang yan. Tapos na yan, hands mo. In Jesus' name, be healed. Cancer, uulitin ko yung testimony yung last time. 80 years, baril yung Diyos. Ang Diyos niya yung baril. Ano sabi? Yung naniniwala sa Diyos na pinaniwalaan ko, ito. Nag-share siya ng sineran siya, naniwala siya. Pagdating sa bahay, may sakit o anak, nilay hands.
bukol. Nawala, untas pa. Sabi ko, Amen! Alam mo na natin ang Panginoon. Yun, hindi nag-Bible school. Di ba? Hindi mo din ang kung ano-ano. Walang natapos. Siguro isang verse na yun, 3:16 pa lang, no? Pero ginamit ang Panginoon. Kayo pa, ang katagal nyo na, inugat na kayo. Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, gagamitin ka ng Panginoon, pumayag ka lang. So, ang gagawin natin, mamahalin natin sila. O kasi, konting panahon na lang. So, ipusan natin pagmamahal natin. Konti na lang. Sabihin natin, konti na lang. Mamahalin na natin. Diba? Baka hindi pa yung minamahal kasi ng tunay bro. So, ba? O, ikaw lang yung bro. Sobrang nga daw. So, ibig sabihin, mahalin natin sila, paalalanan natin sila, sabihin natin sa kanila ito ang mangyayari. Kaya papala namin. So, pangatlo, dapat alam niyo po yung John 3:16. Sulat. John 3:16. 2. John 3:36. Dapat John 3:16, John 3:36. Then John 6:47. Ulit. John 3:16, John 3:36, John 6:47. Okay? Then 1 John 5:12. And last, 1 John 5:12, Acts 4:12. So, ibig sabihin, ito yung share nyo. Bakit nyo share? Kasi Romans 3:23. Romans 3:23. Dahil ang tao ay makasalanan. Romans 3:10. Walang matuwid, wala ni isa. Amen? Dahil Romans 5:19, lahat ay nagkasala. O lahat ay makasalanan. So, dahil lahat ng tao makasalanan, lahat ay nagkasala. Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, dapat memorize nyo yan. Kami si 23, gusto ko tang siya na kasi ito nakasulat. Pabasa nyo. Kahit huwag ka magbasa, turo mo. Ito basahin mo ito, tingnan mo. Yan. Romans 6:23. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, subalit, buhay ng hanggan ang pinagkaloob ni Kristo Jesus. Amen? Tama? So, meron kang kaligtasan. Paano mangyayari ito? Ganun lang? Hindi. Ephesians 2:8-9. Paano ka Ephesians 2:8-9? Ang Ephesians 2:8-9 ay, sa biyaya kayo naligtas sa magitan ng pananampalataya. Itong pananampalataya ay regalo ng Diyos, hindi dahil sa iyo, hindi sa iyong gawa, hindi sa iyong mga natapos, hindi sa iyo, wala kang ginawa, biyaya ito. So, by grace, you are saved. Grace, sasabihin mo, ito'y biyaya. Hindi mo kailangan paguran. Hindi mo dapat paghirapan. Hindi dahil matalino ka, natapos ka, whatever, hindi yan. Walang kaugnayan yan. Ito ay biyaya ng Diyos. Libre ito ng Diyos, libre. Tanggapin mo na. Okay? Amen? Amen po ba? Verse 9. Then, the Bible says, Romans 10:19. Ano yung Romans 10:19? If you confess with your mouth and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. So, kailangan memorize niyan. Pag-aralin niyo, basahin niyo, memorize niyo yan. Sabihin mo, Lord, ito, magsishare ako ng word of God. Pag bumila ako ng palengke, may nakita akong kaibigan, sisharean ko. Pag meron akong kamag-anak, nakita ko pumunta sa bahay, sisharean ko. Sharean niyo po. Share kayo ng share. Wala na pong panahon. Kunting tulog na lang. Ang sabi ng Diyos, aabutan ko ba sila ng may pananampalataya?
Pag inabutan po kayo nag-share, pag inabutan ko kayo nasa prayer meeting, pag inabutan kayo nagbabagay, pag inabutan kayo nagbabible study, nasa gawain kayo. Pag inabutan kayo sa mall, pag inabutan kayo sa Facebook, inabutan kayo sa kung ano-ano, na walang alkayan sa itan ng Diyos. Hindi ko alam. Si Lord nang bahala. Ha? Liwanag, no? So, sinero ko sa inyo, dapat, kompleto na. Maliwanag na. Mag-share kayo ng Word of God. Okay? Taas po yung kamay. Sabihin natin, these hands are holy hands. I will lay my hands on the sick. And they shall recover. Ulit. These hands are holy hands. I will lay my hands on the sick. And they shall recover. Aba, yung hands po ninyo, ipatong nyo sa may sakit. Huwag nyo pong ipansampal. Huwag nyo ipansuntok. Ipatong sa may sakit. Lehan. Marami pong may sakit ngayon. Marami po. Kutakot-takot ang may sakit ngayon. Gamitin. I-release nyo na i-release. Bro, baka may kumain. Lehan mo. Lehan mo na lehan. Jesus name, be healed. Lagnat, lumayas ka. Be healed. Sakit ng ulo, lumayas ka. Be healed. Diba? Pangalan ni Jesus, magaling ka na. Sabi mo, magaling ka na. Pinagaling ka ng Panginoon. Hindi, nandito pa. Magaling ka na. Sinabi ko na eh. Diba? Pag, hindi. Sinabi ko na. Pag mo kulit, sigawan mo. You're here. Come out. Sabi, come out. Paalisin mo na. Maliwanag? Amen. Huwag kang, umiligad pa. Bigla sasabi ka, oo nga, ano. Kung gusto mo, ulitin mo. Jesus name. Diba? You are completely healed. At sabihin ito, tingin yung kamay, yung mata. Sabihin mo, ganito, paglayan mo. Pangalawa, complete the healing in Jesus' name. Right now, I did not say maybe. You're healed. Palakpakan natin ang Panginoon Pedro. You're here. Okay? We have to love them. Para mapatunayan natin mahal natin, share the gospel. Love them with the gospel of Jesus Christ. Amen? Question. Wala nang question? Ano to eh? Bible study to, hindi naman to preaching. May question pa kayo? Wala? Wala? Wala na? Wala na? Ako na magtatanong. E paano kung sabihin, hindi ako naniniwala dyan eh. Ano gagawin mo? Sabi rebuke daw. Pag ayaw po maniwala, kamag-anak mo, balik ka ulit sa prayer closet. Bugbugumin, demonyo, yung nagpapahin, o nagbubulag sa pangalan. Ore, Petro de la Cruz, umayas ka, demonyo ka, hindi mo kaya. Ang dugo ni Cristo at pangalan ni Jesus, na umayas ka. Balik ka ulit. Share mo ulit. Pag ano ba rin, balik ka ulit. I'm telling you, the devil cannot stand. Amen? Kung may sakit, lehan. Baka sa prayer niyo po ulit, panalangin niyo po dahil nagdi-deny siya, yung diablo, mag-iisip, di ako masakit po. Mabigyan siya masakit. O di, tama-tama. Alam mo, hindi Diyos ang nagbigay ng sakit. Kaya ako nandito para malpalatin Diyos sa pangalan ni Jesus. Tumaling ka sa pangalan ni Jesus. Amen? Kagaling po yun. Amen po ba? Amen. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Next wala kami. Wala tayo, no? Ha? Meron pa pala. We're going to tackle. I'm going to borrow it from Pastor Jan. And I'm going to pray. Pastor Jan, in advance, I'm going to pray. The true bride of Christ has the true love of Christ. You will notice that many Christians are not really in love.
and they do not have the love. Dito lang sa church, I will not mention any. I have noticed sa mga buhay ng mga Kristiyano, madali po silang na-intimidate, natatakot, na kung saan nagagalit, naiinis. Yung pong galit, inis, sumasama ang loob, hindi po sa Panginoon yan. Those are the manifestations of the devil. Pag ikaw'y nagagalit sa kapatid mo, naiinis ka, hindi mo mapatawad na pag nakikita mo yung mukha, parang ayaw mong mag-chest, pero pinipilit mo, pumipikit ka lang, pero nakikita mo pa rin yung mukha. Those are demon spirit manifesting. Dahil ang true bride ay may pag-ibig na kahit anong gawin ng sino man sa'yo, hindi ka ma-o-open. Hindi ka ma-o-open! But instead, you will love them. Love your enemies. I will raise our hands right now. Now is the time to surrender your life. Sabihin niyo, Lord, hindi pa ako naging tunay na patotoo o witness. Sa mga kabataan, sabihin mo sa Lord, Lord, tama. Nagpapalang ako sa tatay ko o sa nanay ko. Nagsasalita ako. Sumasagot-sagot ako ng wala. Mabilis akong sumagot. Mabilis akong magdepende. Mabilis ako. Hindi ako nakikinig. Hindi ako sumusunod. Mga asawang babae, ganun din. Hindi tayo submissive sa asawa natin. Bro, kasi mali-mali yung desisyon. You've never prayed. We ask the Holy Ghost, you know the answer. Any one of you right now that have not fully surrendered your life, maybe some of you are engrossed sa trabaho. Masyado kayong focus sa trabaho, pero ngayon, nakalimutan nyo ng Panginoon dahil may trabaho na kayo. O maybe dahil kaming kailangan sa school, wala ka ng time sa gawain ng Panginoon. Sabihin nyo lang, sa mga nag-aaral, sabihin nyo, Lord, you are number one priority, but I will not neglect my school, my job. Sa lahat ng mga nagtatrabaho, you are my priority. I will not neglect my job. Help me. Sabihin niya. Then sa mga wala po, mga hindi pa nakakilala, kanang kamag-anak, Lord, gamitin mo ako. Imbis na sa oras ng kung ano-ano, Panginoon, tulungan mo akong manalangin ng puspusang panalangin para madala ko ang aking asawa, aking kapatid, nanay, tiya, kapatid, Lord, gamitin mo ko, Lord. Sinusuko ko lahat ng mga hindi kaya sa buhay ko. Bisyo, o yung pagmumura, o yung mga bagay na nagiging dahilan na hindi sila maniwala na ako ay mananampalataya pala. Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ko kayang magawin sarili ko. Hindi ko kayang magawa. Pero gamitin mo ko na, I'm willing to be used. I'm willing to be used. Right now, come on, everybody raising up your hands, talking to the Lord. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Tinawag tayo ng Diyos para maging patotoo. Hindi kayo tinawag ng Diyos para maging religyosa. Umupo every Sunday. No. You are called by God to witness. You are called by God to witness wherever you are. Sa job, sa trabaho, sa school. Hallelujah. Accept this responsibility. Walang may responsibilidad yan. Walang iba kasi kayo. Hindi ko yung responsibilidad. Desisyonan nyo yan. Templo kayo ng Diyos. Pag-aari kayo ng Diyos. Gagamitin kayo ng Diyos. Siya ang may-ari, siya ang gagamit. Pero pumayag kayo. Lord, gamitin mo ko. Use me. At go siya rin. Talk to the Lord. Yung mga nakapigit na. Bumasama natin mga mata. Sarado yung mata nyo. Mag-usap kayo kay Lord. Sabihin nyo, Lord, gamitin mo.
Jesus. Jesus. Habang nakataas ang kamay nyo, sabihin nyo ito, Panginoong Jesus, sa huling araw na ito, sa huling panahon na ito, handa po kami magpagamit sa iyo. Ikaw ang una, prioridad sa aking buhay. Pangalawa lang, ang pamilya, trabaho, o pag-aaral. Hindi ko pababayaan ang aking pag-aaral o ang aking trabaho. Tutulungan mo ako ipahayag ang iyong pangalan sa lahat na hindi nakakilala. Sa pangalan